Kumusta kayo? Sa pagtatalakay natin ngayon, sisiyasatin natin ang isang napakalalim na tanong. Paano nga ba natin, bilang mga taong nilimitado, posibleng maunawaan ng isang Diyos na walang hanggan? Okay, tara na't simulan. Ito kasi yung pinakaugat ng lahat, di ba? Kung ang Diyos ay infinite, eternal, at mas malaki pa sa buong universe, paano natin siya makikilala? Paano mo makikilala ang isang bagay na sobrang-sobrang lampas sa'yo? So unang-una sa lahat, kailangan nating maintindihan kung gaano kalaki yung hamon, yung napakalawak na agwat sa pagitan ng manilikha at nating mga nilikha. Sabi nga sa Isaías, mula sa pananaw ng Diyos, ang mga bansa raw para lang isang patak ng tubig sa timba, o kaya naman parang alikabok lang sa timbangan. Grabe no, isipin mo yung buong mundo, lahat ng tao, lahat ng bansa, parang alikabok lang pala kung ikukumpara sa kanya. At dito natin makikita yung pinaka-fundamental na pagkakaiba. Tayo mga nilikha, may hangganan tayo, nasisira, nakikita. Samantalang ang manilikha, siya ay walang hangganan, eternal, at higit sa lahat, hindi nakikita. Talagang magkaibang magkaiba. Kaya naman, heto yung pinakamahalagang punto. Ang sabi sa teksto, ang Diyos sa kanyang tunay na anyo ay nananatiling nakatago. Hindi siya basta-basta pwedeng lapitan kasi sobrang tindi ng kanyang kabanalan na hindi ito kakayanin ng sinumang mortal. So ang tanong ngayon, kung nakatago pala ang Diyos, paano siya namamahala? Paano siya nakikipag-interact sa atin? Interesting yan, kasi dito napapasok yung isang napakagandang konsepto para tulayan ang agwat na yan. Okay, sa ikalawang bahagi, tingnan natin itong tulay. At ito ay umiikot sa dalawang simbolo, ang kanyang trono at ang kanyang pangalan. Alam nyo, pag sinabing pangalan ng Diyos, hindi lang yan basta title. Isipin nyo, ito mismo yung representasyon ng kanyang authority, ng kanyang presensya, at ng kanyang kapangyarihan. Ito yung paraan niya para kumilos dito sa mundo natin, nang hindi siya direktang nakikita. Parang ito yung official representative niya. So, ganito yung sistema na itinatag. Una, may trono siya sa langit. Pangalawa, inilagay niya ang kanyang pangalan sa trono. At pangatlo, tayong mga nilikha, nakikipag-ugnayan tayo sa authority ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan na yon para siyang isang remote system of governance. Pero nililinaw din na hindi ito yung final na solusyon. Kasi 'di ba, indirect pa rin, parang may proxy, may mas malaki pang plano, kailangan ng mas direkta at mas personal na koneksyon. At dito na tayo papunta sa pinaka-exciting na bahagi. Ang solusyon, dito masasagot yung pinakaunang tanong natin kanina. Ito yung paghahayag ng anak sa ama. Tingnan ninyo tong pagkukumpara, grabe yung contrast. Yung ama, nasa liwanag na hindi kayang lapitan. Ang anak naman, pumasok dito sa creation, naging isa sa atin. Ang ama, walang sinuman ang nakikita o makakakita. Ang anak, siya mismo ang eksaktong larawan ng di nakikitang ama. So yung infinite, pumasok sa finite. Yun ang solusyon. Kaya nga nasabi niya, di ba, ang nakita sa akin ay nakakita sa ama. Solve yung problema. Yung Diyos na nakatago ngayon, may mukha na, may boses, naging abot kamay natin. So, ano ngayon ang resulta nito? Anong kahihinatnan? Well, dito na pumapasok yung konsepto ng isang napakalaking pamana. Dahil naging isa siyang nilikha, naging qualified ang anak na manahin ang lahat ng bagay. Make sense, di ba? Siya yung itinalagang heir of all things. Kaya yung authority na dating kinakatawan ng pangalan, ngayon naipasa na sa kanya. Pero bakit kailangan ng pamana? Hindi to para sa sarili lang niya. Heto ang mga layunin. Para pagkasunduin ang lahat, langit at lupa. Para pag-isahin ang lahat sa ilalim ng isang ulo. Para ayusin ang problema ng kasalanan. At para gawing perpekto ang malayang kalooban nating mga nilikha. Ito pala yung grand plan para i-restore at kumpletuhin ang lahat. At ngayon, punta na tayo sa dulo. Ano yung pinakalayunin ng lahat ng ito? Ito yung endgame, ika nga. Yung moment na ang Diyos ay nagiging lahat sa lahat. So, heto yung final sequence. Una, lahat ng nilikha mapapasalalim sa anak. Tapos, kapag perpekto na ang lahat, yung anak naman, kasama ang buong creation, ang magpapasakop pabalik sa ama. At sa puntong yon, yung agwat na pinag-usapan natin sa simula, wala na,
completely erased. At yan mismo ang sinasabi sa 1 Corinto upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ito ang ultimate goal, isang universe na totally reconciled at unified kung saan ang presensya ng Diyos ay hindi na nakatago kundi pumupuno na sa bawat sulok ng sanglilikha. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Ano kaya ang itsura ng isang sansinokob na ganap ng nakipagkasundo sa manlilikha nito? Isang napakagandang vision ng pagkakaisa at layunin. Isang bagay na sulit pagnilayan.